Mapagpalang araw mga kaibigan at katropa, mabilis na dumadaan ang mga araw at papalapit ng palapit ang undisputed super middleweight title fight sa pagitan ni Canelo Alvarez at Jermell Charlo. September 30 taong kasalukuyan ang kanilang laban at ang venue ay sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. Sa kanilang laban, didepensahan ni Canelo Alvarez ang kanyang WBC, WBA, IBF at WBO super middleweight crowns. At ayon naman kay Tom Brown ng TGB Promotions, dream match-up ito at kanyang pinuri si Alvarez at Charlo dahil sa kanilang relentless pursuit of greatness. At ayon naman kay Stephen Espinosa ng Showtime, ito naman ay isang mega fight emphasizing the class historic nature. Samantala sinabi ni Canelo Alvarez, "I am grateful to Jermell for accepting this bout. It's an honor to be a part of such marquee fight. Jermell is as fearless in the ring as I am, always willing to step up." Ayon naman kay Jermell Charlo, "My goal, silence the skeptics, convert the naysayers. I've learned from the legends in boxing and now it's my time to make an indelible mark. Win 2 Titans class, expect fireworks. The fight was inevitable." At dagdag pa niya, "I take immense pride being a part of such legendary bout. September 30 is the date, don't miss out. We're about to redefine boxing." Sa laban na ito, ayon naman kay De La Hoya, ay kailangan magpakita ng impresibong laban si Canelo Alvarez para mapatunayan niyang hindi pa bumababa ang level ng kanyang galing sa boxing. Kailangan niyang ma-knockout si Jermell Charlo para mapabilib niya ulit ang mundo ng boxing dahil sa kanyang mga huling laban ay napansin na hindi na siya ganun kagaling. Kailangan niya talagang ma-knockout si Jermell Charlo dahil kung hindi ay para ma-discredit ang kanyang panalo sa mata ng boxing fans dahil hindi niya na-knockout ang isang 154-pounder na nagdagdag lang ng kilo o pinalaki para labanan siya sa super middleweight division. Kung di niya ma-knockout si Jermell Charlo at manalo siya via decision, kahit panalo siya, di niya makukuha ang tamang credit. At kahit manalo siya, hindi pa din patunay na kaya niyang talunin ang mas malaking Charlo na si Jermell na una niya sanang makalaban. Kaya kung ating titignan, parang no-win situation itong pinasok na laban ni Canelo Alvarez. Dahil kung baga partial credit lang ang makukuha niya dahil mas pinili niyang labanan ang nagmula sa 154 pounds division na 2 division na mas mababa sa kanya. At sa mata ng boxing fans sa buong mundo, nagpapakita lang ito na cherry picker si Canelo, handpicking easier opponent at iniiwasan niya ang dapat niyang kinakalaban sa kanyang division na 168 o di kaya sa mas mataas na 175 pounds division. Sa laban na ito sa September 30 ay win-win situation naman para kay Jermell Charlo dahil kahit saang anggulo mo tignan, manalo man o matalo. Dahil kung sakaling matalo si Jermell at umabot sa desisyon ng laban, panalo pa din siya, moral victory na maituturing dahil umabot siya ng 12 rounds sa isang Canelo Alvarez. At kung mananalo siya, siya na ang magiging undisputed super middleweight champion. At dahil sigurado namang hihingi ng rematch si Canelo Alvarez, mas malaking pera na ang kanyang kikitain sa rematch. At dagdag komento naman ni Oscar De La Hoya, "With Canelo fighting a guy from junior middleweight division, he put himself in a spot where he has to win emphatically for him to receive the credit." Mas lalo na kung sakaling makulitan siya at patulan ang paghahamon ni Terence Crawford na maglaban sila sa 168 dahil kailangan niyang wasakin talaga si Terence Crawford para mapabilib at makuha ang papuri ng mga boxing fans sa mundo. Dahil kung mananalo siya via decision, ganun din madiscredit lang din ang kanyang panalo dahil di niya nawasak ang kalaban na nagmula sa 147 pounds division. Hindi sana dadanasin ni Canelo Alvarez ang mga no-win situation na ito kung pumili na lang siya ng kalaban sa mga top guys sa kanyang division tulad ni David Benavidez, Demetrius Andrade, David Muriel at Arthur Beterbiev na sigurado namang papatulan siya agad kung sino man ang kanyang mapipili. Knockout Jermell Charlo to impress at magkaroon ng full credit. Madaling sabihin, mahirap gawin dahil isang elusive fighter at hindi pa na-knockout si Jermell Charlo sa kanyang buong boxing career na may kartadang 35 wins, isang talo, 19 knockouts. Pero kung maibabalik niya ang Canelo Alvarez tulad ng 2021 nang naging undisputed champion siya, ay posibleng ma-knockout niya si Jermell Charlo. Pero kung parehong Canelo Alvarez ng kanyang huling mga laban na hindi impresibo ang kanyang ipapakita sa laban, ay malabo na ma-knockout niya si Jermell Charlo. Hanggang dito na lang mga kaibigan at katropa, ating abangan kung ano ang mangyayari sa laban ng Canelo Alvarez at Jermell Charlo.
Manknockout kaya ni Canelo Alvarez si Jermell Charlo o magkakaroon ng the new undisputed super middleweight champion sa katauhan ni Jermell Charlo?